Magandang gabi sa inyo. Ngayon ay maulan. Maulan sa labas ng building. At kami po ay nag-aanyaya sa inyo na samahan kami hanggang mamayang alas 11 ng gabi sa programang Dr. Love Radio Show. Ito po si Brother June Banaag, OP, nag-aanyaya sa inyo. Sa ngalan po ng ating buong production staff na maghahatid sa atin sa kabilang ibayo. Pag-usapan natin ang napakaraming bagay. Kumusta ang inyong weekend? Naging productive po ba ang weekend nyo? Mga reunion. Hey, mga barkada namin nag-reunion noong araw ng Sabado. At hindi tayo naka-attend ng birthday ni Dr. Ino Wonchay na ginanap sa Bulacan. But just the same, ang pagbati natin sa kanya ng belated happy birthday noong Sabado, July 13. Tayo po ay napapakinggan sa buong Mega Manila sa 92.3 Radio 5 True FM sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone at Mimaropa. Yan. Siyempre ho, tayo'y kasabayang napapanood at napapakinggan din sa Facebook page ng 92.3 Radio 5 True FM. Pakishare din po ang live stream ng ating episode tonight. At siyempre mga kapatid, i-follow, like, and share ang ating mga social media accounts. Ang dami yung mga platforms na po pwede niyong mapanood ang ating programa. Ito po ay at Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook at TikTok. At wag ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating Radio 5 True FM YouTube channel. Para naman po sa mga nais maging bahagi ng ating programa at magbahagi ng inyong mga kwento, mga problema na gusto nyong idulog sa programa natin para mapag-usapan ho natin, maaari kayo magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya itumawag po sa ating hotlines sa 8631-5788 at 8631-6674. 9:44, simulan ho natin ang programa natin sa paghatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Lunes. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Lunes, 15 ng buwan ng Hulyo. Ang mabuting balita ay matatagpuan po natin sa 10 kabanata ng Ebanghelyo ni San Mateo at ito po ay sumasakop sa talata ng 34 hanggang 42 at sa 11 kabanata sa unang talata. Huwag ninyong isiping naparito ko upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ko upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Naparito ko upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At magiging kaaway ng isang tao ay kanya na rin mismong mga kasambahay. Ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin.
ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito, dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Pagkatapos ng mga tagubiling ito, sa kanyang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Kapatid, merong nagtatanong sa akin, bakit ang Panginoon ay nagtungo sa lupa at nagkatawang tao upang maghasik lamang ng hindi pagkakaunawaan? Sa kanyang sinabi, hindi ako nagpunta rito para magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi ng kapayapaan. Isang maliwanag na sinasabi ng Panginoon sa atin, kapatid. Ang pagtanggap kay Jesus at sa kanyang mga aral ay hindi maaaring tanggapin ng lahat ng tao. Sapagkat may mga taong hindi nabubuhay sa salita ng Diyos kung hindi nabubuhay sa kanilang personal na opinyon. At ito, kapatid, ang makikita natin sa ating kapaligiran itong mga panahong ito. Sa mga huling sandali bago dumating si Jesus. May mga katwiran tayong madidinig sa ating mga kasama na madidinig natin at makikita natin ang katwiran ng iba. Mabubuhay ako sa bagay na gusto ko at gagawin ko ang lahat ng gusto ko pag wala akong tinatapakang tao. Hanggang wala akong tinatapakang tao, gagawin ko ang gusto ko. Ito ang isang nakatatakot na katwiran ng isang taong makalupa. May mga bagay na gusto nating gawin simply because magpapasaya sa atin at magpapalaya sa atin dahil ito ang pinaniniwalaan natin. Kapatid, ang tanong, kung itong gagawin mong ito ay naaayon sa kalooban mo at wala kang tinatapakang tao, paano kung ang tinatapakan mo ay ang aral ng Diyos na matatagpuan mo sa Biblia? Kung kaya mong sikmurain ito na mamuhay ka ng labag sa kalooban ng Diyos dahilan sa katwiran mong wala kang tinatapakang tao, baka pagsisihan mo ito pagdating ng araw. Huwag kang masyadong judgmental. Sabi nga, lahat po tayo judgmental. Huwag kayong umiwas. Kahit kayo na mga nakikinig, judgmental din po kayo. Bakit? Kasi ito ang kalakaran natin. Hinahatulan natin ng tao base sa ating nakikita, base sa ating nadidinig kung ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos at sa kanyang mga utos. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Salamat po, 9:53 ang tumpak na oras. Ang inyong mapapanood ngayon sa ating episode ng Pest to Pez, hirit ni Dr. Love.
Ito po ay bahagi ng itinampok sa programang Face to Face sa TV5 na inyong mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At meron po itong replay sa Signal TV 1PH Channel 1 mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9. Narito ang ating episode ngayong gabi na pinamagatan pong Mealtime, Yucky Time. Bakit ganoon? Yucky time, meal time yun. Alamin ho natin ang ating episode ngayong gabi sa Pest to Pest, Hear It ni Dr. Love. Ikwento mo sa amin ng buo, Ate Regina, yung tungkol dito sa mabahong kanal tuwing ikaw ay kumakain. Totoo ba? Totoo po yun. Sa tingin mo, sinasadya, timing, ganon? Sinasadya po yun kasi sa tuwing mag-aalmusal kami, tatanghalian, saka po siya maglilinis ng kanal. Ay, sino naman po gaganon? Gaano katagal na ganyan? Buwan na po yun. Nakaraang buwan pa po. Simula nung nakaraang buwan. Opo. So, pagka ginagalaw kasi ang kanal, alingasaw yun eh. Oh, So, sa tingin mo sinasadya tuwing breakfast o lunch, ganyan? Opo. So, anong sinasabi mo? Ay, sabi ko, dapat magpapasintabi ka pag maglilinis ka ng kanal. Dahil kumakain kami. Ay, sabi, ay nako, wala akong pakialam. Sabing ganon. Baka iyon lang ang oras na nakatoka sa kanya, Ate Regina. Ano sa tingin mo? Ay, hindi po. Kasi po, nililinis din naman namin po yung kanal, pero hindi po namin tinataon na may kakain. Nag-aaway na ba kayo tungkol dito? Nagbubungangaan po kami. Okay. Kaya lang, hindi pa po kami nagpapang-abot. Muntik-muntikan lang. Oo, kasi alam mo, nakaka-perwisyo talaga. Paano ka nakakakain tuwing maamoy mo na? Hindi naman po kami gaganahan ng pagkain kung maamoy namin ni basura. O, di ba po? Kayo naman sa katayuan ko. Siyempre, kakain ka ng tanghalian. Saka bibirahan ng paglilinis ng kanal. Sabi, oy, may mga kumakain ba dyan? O pasintabi muna. Mamaya na. Sa bagay, may katwirang ka. Pero panoorin nga natin itong video na ito na sinasabi tungkol sa kanal na yan. Saan na ba? Pasintabi ho sa mga kumakain. Ako, sabay kasabay pa naman natin. Ito po kanal nililinis ni Alming. Tapos yung mga kalat po. Asan ang kanal dyan? Ayun po. Okay. Asan ang bahay nyo? Yan po, tapat ng ano. Kumakain na Dito. Ayan po. Diyan po. Ay, ano ba yan? Pader. Pader po ng kapitbahay namin. Talaga bang umaamoy ng sobra, Ate Regina? Opo, kasi po, puro tae po yung umaagos doon. Tae ng aso, tae ng mga bata, ganun po, mga basura. Lalo na po pag umuulan, mabaha po. Nakakadiri naman pala yan talaga. Nako, teka nga. Siya raw ang sumira sa sanay masarap na kainan ni na Regina at ng kanyang pamilya. Almira, pasok! Ang kapal naman ang pagmumukha mo! Kapal ang pagmumukha mo! Imbis na dapat tumutulong kayo dahil yung pinitsura na yun, imbis mong bahay ko, inaagos siya ng tubig. Kaya wala kayong ginagawa kundi mag-chismis tuwing umaga. Ako ang apektado. Kahit pa magchichismisan to, hindi naman ikaw ang pinagchichismisan namin. Okay. Ate Almira, diretsahang tanong, sinasadya mo daw ba talagang maglinis tuwing sila ay kakain? Ang totoo, Ate Almira, tila bagang tuwing breakfast, tanghalian, saka kayo naglilinis ng kanal doon? Hindi naman po sa sinasadya po yung paglilinis ko na yun. Kasi yung sa lugar po namin, yung po kanal po na maliit. Pagka yun po, mami, once na magkaroon po ng ulan, talaga napasok po sa bahay namin. Talaga marami po akong karton sa bahay. Bago, kaya kailangan po linisin. Squatter po kami, mami. Imbis po na sila tumulong, irereklamo pa nila ako. Tama ba yun? Dapat nagtutulungan kami kasi squatter kami. Tama yan, Ate Almira. Pero ang tanong, bakit daw ay hindi ka nagpapasintabi muna bago ikaw ay tumulong dahil talagang umaalingasaw yung baho?
Ma'am, hindi pa kasi mauna po doon sa amin. Papunta po sa kanila. Hindi ko po talaga sinasadya yan na sila kumakain. Kailangan po talaga araw-araw linisan. At hindi lang po sa akin ang gagaling yung dumi ng aso. Mga sinasabi nila, wala naman po akong batang maliit. Natural na po lilinisin ko dahil hindi po talaga kami makakatulong sa amin yung loob. Sa amin ng mga tae. Squatter yun eh. Paglilinis mo. Kanal yun eh. Ba't sabi niyo sa kainan? Ano ba kumakain? Alas 12 po. Minsan Oh. alas 11. Mainit yun na ya. Ba't kayo, Ano ate? ka maglilinis ng init-init yung di parang ano nun, penitensya. Ay! Naku, talaga sinasadya mukha mo. At Ate Regina, ano yung sinasabi mong hindi totoo na nagkakataon lang? Ang sinasabi mo ay masama lang ang loob ni Almira sa iyo. Ano ba ang nangyari? Talaga po loob niya sa akin. Matagal Bakit? sabi ko sa'yo. Ang inaano niya, lagi kami nagchichismisan ng mga kapitbahay, katabi So naming pinagbibintangan bahay. kayong pinagchichismisan mo siya. Oh, ang Niyo akala siya. niya siguro, pinagchichismisan namin siya kasi kada dadaan siya, Nandudun kayo. ang ano ng tingin niya sa akin. Meron ba kayong dapat i-chismis kay Ate Regina? Wala Almira? po. Meron daw! Wala po, hindi. Bakit Ate Almira, totoo bang may sama ng loob ka? Wala naman po. Kaya nga po hindi ako lumalabas ng bahay namin para iwas sa mga marites eh. Oh. Hindi lang ako marites, pati din ikaw. Mga ginang, walang problema sa inyo, sa community ninyo. Walang problema. Nagtatanim lang kayong, iniinis nyo lang ang sarili nyo. Nagtatanim lang kayo ng galit sa kapwa nyo. Magandang purpose. Tingnan lang natin, ha? Sa inyong area, araw-araw naglilinis si Almira ng kanal. Kaya nagrereklamo si Regina kasi mabaho. In other words, kung araw-araw siya naglilinis, ang tinamaan ng kulog ng mga residente dun sa lugar ninyo, balahura. Tapon ng tapon kung saan-saan lang. Napupunta dun sa kanal. Kaya araw-araw kailangan linisin. Hintayin yung umulan, yari kayo. Bakit hindi kayo magtulungan? Bakit imbis na magkagalit kayo, magngitian kayo at magtulungan kayo, magsama-sama kayo? You know, si Aling Alicia, mahilig maghalaman. Turuan mo sila kung paano magtanim ng halaman sa harap ng bahay nila. Si Regina, nagrereklamo dahil laging kung kailan kakain, tsaka doon naglilinis naman si Almira ng kanal. O di baguhin ni Almira ang oras ng paglilinis, alas 2. Isama mo si Regina sa paglilinis. Lahat kayo magtulong-tulong at turuan ng disiplina ang mga kapitbahay ninyo, kayo maging pulis na huwag magtapo ng basura sa kanal kasi kayo rin ang mahihirapan. Tayo na ang gumawa ng maganda. Huwag na nating iasa sa barangay. Tayo na lang. Isang marunong magtanim, turuan mo para makapagtanim din sila ng halaman sa harap ng bahay para magandang tingnan. At sama-sama kayong maglinis ng inyong kanal para malaman niyo kung gaano kahirap ang paglilinis. Salamat po. Maraming salamat, Dr. Maraming kayo, Mama Carla. 10:02 is our time. Babalik po ang programang Dr. Love Radio Show hanggang alas 11 ng gabi. Don't go away. 10:02. Kay tagal nang may crush sa'yo. Christmas na kami. Magandang gabi yun. 13 minutes after 10 tayo nasa pangalawa tuling bahagi na ho ng programang Dr. Love Radio Show. At gusto lang naming ipaalam sa inyo na merong event na mangyayari sa July 19. Dahil sa July 20, merong isang malaking celebration ng birthday ng isa sa ating mga kaibigan, di ba? Medyo taling-tali siya sa maghapon ngayon dahil sa preparasyon for this coming concert. Panauhin natin ngayon. The other night, when was that? Saturday, ako'y nagre-review ng mga videos ko at naghahanap ako ng mga songs. Nadinig ko yung natagpuan ko yung isang awitin na itinampok sa stage play na pinamagatang Katie. Yon, di ba? At isa sa mga paboritong awitin natin na hinahanap-hanap ko, yung awitin ba na
Inawit din niya I remember, inawit din niya ni Celeste Legaspi, ni Mitch Valdez. Pero nung pinanood namin yung Katie, ang umawit niyan si Dulce. Ayun. Minsan, Ang minahal ang minahal ay ay ako. ako. Kasama Ano? ko si Aisel Santos. Oo, di ba? Anong year yun? What year was it? Magandang gabi muna. Good evening. Good evening. Good evening. Hello, Dr. Lab! Welcome At sa welcome to lahat our ng program again. Thank you at sa lahat ng mga nagmamahal sa iyo, mga million-million mong followers. I Siyempre, wish. Oo naman. Uy, anong year yun? Anong year yung show na? 2013. Was it 13? 2013, kasi unang run sa CCP and then Oo. nagkaroon ng repeat same year, parang January and then nagkaroon ulit ng August Oo. sa Meralco Theater. That's Oo. when you were able to watch with Yes, the with Sister Herman Lily. Moreno was there also. Yeah. Oo, Oo, yun. si Kuya Germs Oo. at ang Wing Duo. Wing Duo. Buhay pa silang tatlo. Oo. Kasi, diba, kasi si Tita Angie de la Cruz ay bunsong anak ni Katie de la Oo, Cruz, oo. yung vaudeville queen. At ano natin. yan, sa stage na sila nagpigil, di ba? Pero nung mga huling panahon, nung nagkaroon ng Pilitas Restaurant, di ba? Oo. Piano bar dito sa Green Oo, Hills. oo. Doon kami palagi nagkikita-kita. And then, Nagigig kayo. actually ano na lang yun. Katuwaan lang Parang yun. katuwaan na lang. Oo. Tapos dito na rin talaga sila pumano. Oo. You have been busy the whole day today. Actually, thank you Lord for strength and energy at may mga Oo, at kasama ng Jemima at ang mga anak. ko Oo. nag-rehearse din. And Yeah. my road manager Apple and my assistant Daisy. Si Apple lang yung road manager. Si Daisy. Oo. Oo, si Uy, Apple. Ano? kumusta si Shirley? Oh yeah, sinabi ko kasi nung birthday ni Madam. Oo, di oo. tuwan-tuwa. Oo. Pinadala ko sa kanya kasi ni-screen record ko yung Oo. sa ano, Yung usapan sa natin. Facebook. Oo. Tuwan-tuwa. Sabi ko, sabi ko, kinukumusta ka ni And- Dr. Lab. At kumusta ang madam? Si Madam, 95 na siya. 95 na siya. Pero syempre, alam mo naman yun, full of Pinakanta life. niyo pa? Sabi ni PBBM kasi, wag ko na raw pakantahin. Ay, di ba ng birthday ko, pinakanta natin siya. Ano nga yung kanta niyang Oo. May kantang ano yun yung parang nakakatawa yung kanta niya. Meron siyang kinakantang mga I'm Glad There Is You, mga favorite songs niya yun. Bisaya yata yung kinanta Ay, yung niya. sa Kabaw, something. Oo. Parang, Ganyan, oo. Ano ba tsura ko? There Parang kasi ang lamig is- kasi. Umuulan sa labas. Umuulan Oo. na, oo, kaya... There is a concert on on Friday, July 19. July 19. This coming Friday. Okay. Oo, well, tinawag na Dulce Solid and birthday concert. Kasi ang birthday ko naman ay 22 Dr. Lab. oo. Kaya lang Tuesday yun, di ba? And Oo. normally ang concert, nagpapalabas tayo mga Weekends, weekend. oo. Anong purpose nitong concert na ito? Basta lang nakatuwaan niyo lang? Yan. Di ba? Nakalagay. No, kasi itong producer ko, Echo Jam, Gusto ko yung kulay ng buhok mong yan. Yan. Aha. Oo, kasi dyan sa buhok mo ngayon. Kung ano-ano nangyayari sa Oo buhok nga, ko. pareho alam mo lang naman, tayo eh. Ang panahon, iba-ibang season. Di kasi... Dulce Solid. Yes. Okay. Teatrino, 7:30 p.m. sa dyan sa may promenade. Green Hills. Hills, yeah. Oo, Tapat lang ng kabila yung Music Museum, Oo. di ba? And director Calvin Neria and my musical director is Bobby Gomez. And itong ating mga guests, si Alicia, the Four Tenors, na alam kong suki mo na Of noon. course, oo. And my two beloved Pero wala daughters. dito si what's his name, yung anak mo? Si David Ezra. Si David. Kasi Is he in nag-solo Hong Kong? na siya. He's still in Hong Kong? Well, he came back na from Hong Kong. Tapos na yung 3 okay. years yata siya sa Disneyland. Okay. Oo. Anong nangyari? So, what's he doing now? There's a musical that he's doing now. I think ongoing na siya. Yung That's rock, good. anong tawag That's doon? good. Oo. So, he's not Comedy going... horror, something? No, he's not going to perform with the Four Tenors? No, because he's not anymore part of the Four Tenors. Oo. Okay. So, nawalan ako ng balita dyan sa Four Tenors eh. Oo, masaya for a akong- while. No, because naging sila sa Voice Generation. They were finalists. Umabot sila sa semifinals. And ang nag-mentor sa kanila si Stel, yung sikat na ngayon na SB19. Oo. Na talagang... Yung mataas ng boses. Oo, mahal na mahal sila. No? Talaga? Tapos, tuntua ako for them because noong nag-concert ng SB19 sa Araneta Coliseum, Oo. talagang
pinasali sila. Oo. Gusto ko manood kaso wala ako sa Manila noon. Oo. So, itong, what's so special about this concert? Kasi, di ba, may mga panahon na sabi ko, parang ayoko nang magkonsyerto, pero meron namang naniniwala pa talaga. No, Echo Jam, May Arenas and Robert Arenas, sila yung producers na talagang, sige natin, mag-show tayo, ganyan. So, parang they just want to honor the birthday. And the one naman last March was for my 50th anniversary in the recording industry. So, ayun, and of course, minsan kasi iniisip mo yung parang dami mong kailangan gawin. Nagsisimula ka na ba mag-isip na mag-retire? Actually, Dr. Love, kasi I want to give more time to the ministry and missions because my heart really is for the missions naman. Yes. And parang, di ba, dahil sa kalayaan ko ngayon. Pero sayang, oo. Bakit pag-usapan natin yung kalayaan mong yan? Oo nga. Pero sayang. Well, the singing naman is still there. Yung talagang hindi mawawala yun. Kasi nga, nung sinabi ko nga, di ba, when I surrendered my life, sabi ko, Lord, ayoko nang kumanta sa show. Kumbaga yung for the world, for showbiz, sabi ko, doon na lang ako sa loob ng church. Pero I really heard from the Lord when yung word niya na sinabi, I have raised you up for this purpose. Yes. And your talent has to be consumed by your fans. Dapat nandyan yan. Sayang. Thank you Kung naman sa mawawala mga naman, fans. sus, May mga Ginoo. fans lang, Dr. Lab. Oo, di ba hanggang Diyos ko. sa panahong ito, maraming salamat at nandyan But nakasuporta. I noticed ang dalawang batang kasama mo, itong first nilang public appearance. Actually, ang first nila was last March. Noong Kasama parang sila yun yung doon. launching nila. Oo. Ito kasi parang repeat ito of that show. Oo. Kaya lang, inano na nga na, because it's July. And Anong forte na Jemima? Well, ang number namin together kasi is Broadway highlights. Okay. Oo. So they're really on that. Jemima kasi is more of a jazz. Oo. Ang kanyang voice is jazz talaga siya. Okay. And si Abby, marami siya ginagawa. Si kung Abby, saan-saan. pinapanood ko yung mga videos niya sa FB. Di ba? Parang kasi sa edad niya di ba? Wala pa siya doon sa direksyon na gusto niya na itong seryoso ako dito sa ganitong forte, sa ganitong genre. Pero marami siyang kahinga. Kasi she can do Broadway. Talaga namang theater actress siya. Siya sa trumpets. And then, she acts on stage. And then, nagigitara siya, nagpapiano ng kung ano-ano, nagbibeatbox. Maraming instruments na ang dami niyang nilalaro. alam. Oo. Ako ngal lang ako, pero siya ang dami niyang ginagawa. Talagang tumubo yung talent. Yeah, both of them are painters. They are artists. Oo. Kung ano-anong ginagawa. Mas malala sa Si akin Abby, mag-recycle. si Abby nagpe-paint ka rin? Yeah. Talaga? Oo, pang-recycling niya mas malala sa akin, 'di ba? Ako mga bote-bote. Ito kung ano nagagawa, mas malala magtabi ng basura. Well, you mentioned okay, ulitin natin, the concert is going to be on Friday. Yes, July 19 Alright. at 7:30 p.m. at Teatrino in Green Hills. Saan pwedeng bumili ng ticket? Meron pa bang ticket na available? Yeah, anong gagawin ko sa ticket, anak? Sa Ticket World? Ticket World. Ticket Okay. World. Merong number silang pwedeng Dulce tawagan. Solid, oo. Okay. Sa Ticket World, hanapin nyo na lang. Oo. Or, doon, sa physical location, po pwedeng bumili ng ticket doon? Meron pa ba, anak? A few hours before they Kay pwede? Jemima daw. Okay. Hanapin niyo si Jemima. Hanapin niyo si Jemima. And by the way, tinatawag si Abby. Actually, ang ginamit namin pangalan sa is Jedidah kasi that's her real name. Yes. Jedidah kay Ayla Abigail kasi kumbaga kasi Abby marami nang gumamit. Kaya sa Make it sound different. Jedidah, Jemima, ayan. Tapos Alicia and Portianos. Nakakatuwa. Diba? yung talagang yung talent lumalabas din sa mga anak. Mas multiplied. Oo. Diba? Kaya totoo yung promise ni God na yung sa mga anak mo mas nagdodoble, mas nagpapatong-patong yung blessing. Itong dalawang batang ito, are they active in church also? Yeah, actually, they both are. Well, nagkaroon ng stop. Alam mo ng story nung na-stop si Jemima kasi alam mo yon yung imbis na kasamang kakanta sa church, biglang pagsubok ng araw. mga pagsubok. Abby is with me most of the time sa church kasi she really sings. She desires to be part of the praise and worship team and she sings talaga. I mean, she sings all these gospel songs. And ang talent niya umaapaw. Yan. Si Jemima, she's a painter, ang dami ding That's very good. Matalino sila. Mabalik natin lahat yan sa Panginoon. Amen. Lahat yan biyaya, Dr. Love. Turuan mo kami kasi maraming mga nakikinig sa atin ngayon na
dumadaan din sa mga pagsubok ng buhay. Dito hindi po natin pag-uusapan kung anong relihiyon. Ang pag-uusapan natin dito, anong relasyon mo sa Panginoon. Yes. How well do you know Him? Sa mga pagsubok, lahat na sinalumo. Lahat na sinalumo. Hanggang itong mga huling panahon na ito, meron pa rin mga pagsubok sa iyo na akala ko bibitaw ka na talaga nung mga panahon na yun. It wasn't that easy. Talagang, it's never easy, Dr. Love. Talagang, but somehow, when you just remember and you just come to realize how the Lord sacrificed everything, diba, for your freedom. Nanunumbalik talaga yung hope mo na hindi talaga siya pwedeng mawala. Because, lagi talaga, alam mo yung, lagi siyang nandyan. Alam mo yung, minsan, alam mo yun yung pangako niya, hindi kayo iwanan. Pangako niya yan eh. Kaya sabi ko, Lord, alam mo, parang, there are so many times na talagang dapat parang wala na eh. Alam mo yung, dapat patay ka na eh. Right, dapat wala na talaga. But somehow He's there. He's there with you talaga. Pero mas mahirap, Dulce, mas mahirap yung involved yung dalawang bata. Mahirap talaga. Di ba? Yung, kung ako lang, okay lang. Lalaban ako talaga. Actually. Pero pag nakikita kong naapektuhan yung dalawang bata, I could imagine ano yung dinaanan mo doon. Paano mong ang hirap mo talagang, minsan parang you're left with no choice, diba? But to really, yung kailangan umahon ka talaga doon sa, na kailangan mong iahon yung situation. But it took a long time. It really took a long time kasi noon kasi sinasabi parang wag mong gamiting parang dahil sa mga anak mo kaya gagawin mo ito para hindi you can never, hindi mo sila pwedeng i-separate eh. Oo, andun kailangan, kasama sa laban. Yeah, hindi pwedeng ang decision ko is because ako lang eh. Sila talaga yung isa sa alang-alang mo. So it's hard, it's difficult, but yun yung sitwasyon na kinailangan mo talaga ang Diyos. Doon talaga yung panahon na, Lord, ikaw na talaga. Ikaw ang gagawa ng Nang dumating ito sa iyo, Tess, inasahan mo ba na ganyan? Hindi, kasi, syempre. Nung nakikita ko, sabi ko, hindi naman parang, ang husay naman, parang hindi aabot sa ganun. Pero, yun yung sinasabi, Dr. Love, na lalo na sa buhay namin na bilang ikaw ay parte ka ng industriya na parang ikaw dapat, ka sa tao. At saka dapat, nagpapasaya ka ng tao. Totoo. Tapos parang bakit puro sakit mo ang ipapakita mo, di ba? Yes. So, parang, ang artist nga doon, performer and singer, parang, minsan, kalukuang sinasabi, parang masukisa, parang habang ikaw ay sinasaktan, mas na-express mo. But actually, I don't see it that way. Para sa akin, it's really the gift talaga of singing, o ano man yun as a performing artist, naging siya, it's an outlet and it is a blessing kasi wala naman yatang taong hindi dumadana sa pagsubok. Walang na wala kang dinadaan ng matindi sa buhay. Somehow, meron eh. And then, merong way out. The Lord will always provide a way out. And in my case, yung talent na binuhos ng Panginoon sa akin, naging way out ko siya kasi doon ko na-express. Tapos, ito pa yung naging way para pangkabuhayan ko. Dito lang din napaaral ko lahat ng mga anak ko. Pero hindi ka ba na-affectuhan yung mga performances mo, yung mga shows mo? Hindi ba na-affectuhan? Yun yung when you say that they have to compartmentalize. Kailangan ikahon mo muna yung sitwasyon mo. Para hindi ma-affectuhan. Parang kailangan mong ilipat muna yung utak mo, sarili mo na. But it takes a lot of courage, para ilalagay mo lang muna sa isang sandali lang, merong performance Dito muna ako sa kailangan kong gawin. Kasi, once you committed yourself to a profession, di ba? Ikaw, sa ginagawa mo, di ba? I'm sure meron kang mga sinasakripisyo. Ang daming bagay na kailangan mo isasantabi because meron kang commitment. Right. Mamaya na yan. Ito muna. Di ba? Yan, ganun. So, financially, na-affectuhan din kayo? Ang financially? Yeah, because wala sa akin eh. All the while, I thought may sharing nung mga panahon na yun.
Siyempre, nagtiwala ka. Oo. Ay, syempre. Nagtiwala ka. Ano ako yung tiwala todo. Oo. Kaya nga lagi natawag ako, tanga ka talaga. Dapat lang kasi nagmahal ka. Yun eh. Tsaka, di ba, bibigally sabi, you submit, ito, honor, ganyan. So, just like, sometimes, di ba sabi ko nga sa'yo, ang laking tulong sa akin yung nagka-counsel ka because that's where I get That's my, true. parang, That's true. parang, okay, when there are times na parang, ba't ganun? Pero, with your counsel, nagkakaroon ako ng, oo nga, like sabi mo, okay, kunyari, ikaw lang yung nagtatrabaho. Sabi mo, hindi lang ikaw yung nagtatrabaho, maari ikaw bilang babae, ikaw yung nagpo-provide financially and your husband doesn't work. But, because he is the one naman parang doing the things na di mo kayang gawin. Kunyari, being there with the children, physically, being there with them. Kaya lang, nangyayari nga, because of your todong tiwala, hindi na pala ako kasali. Oo, doon mas lalong tumindi yung pain. Yeah, kasi syempre, ang nangyari para kung hand to mouth, 'di ba? Oo. Parang I have to work to feed my children, Yes. to provide for their studies, to And also the security of the children, security of the family. Hindi ba para kayong kasi noong mga panahon na yun, hindi ko alam kung paano. Sabi ko, hindi ko na ma-offer yung bahay ko. Pero para kayong, ang feeling ba, para kayong mga daga. Yeah. Am I right, Jemima? Para kayong mga daga na patalon-talon dahil we gulong-gulong buhay. we were practically living, paano naka-anim kaming bahay na lipat in 1 year? Oo. In a year. In a year. Oo. Kasi parang una may nag-ampon lang sa amin, tapos hiwa-hiwalay kami, nakikitira ako. Yun nga, oo. Yun yung mga panahon Nakatira na ako ano. sa isang kwarto, yung mga anak ko nandun sa may Hiwalay. kaibigan na nagpahiram ng apartment. Oo. Tapos, kailangan kong ilapit ang bunso ko sa school. So, naghanap ako ng lugar na para mailipat. So, yung buhay ko talaga parang, may ipas na 1 taon na talon-talon kami kung paano. And I have to focus myself na, okay, ito ngayon, kailangan ko bumanta, kailangan kumita, para pambayad ng renta. With diba? your services sa ministry, parang hindi mo iisipin na aabutin ko to. Yeah, well, I cannot naman, Dr. Love, na parang, dahil ba, ito ba, ginagawa ko ito, tapos ito yung mangyari. No, somehow, sabi ko siguro, the Lord has already, inayos na rin niya siguro sa mind ko na parang, there are things na kinailangan kong daanan, or parang, is it unfair to think na, kailangan ko ba talagang daanan yan? But somehow, That will give you more strength. actually, because, tinitingnan mo rin kasi yung pinanggalingan mo, Dr. Oo, Love. Kasi oo. dito nga din lalabas yung, the last time we talked, meron kang nabanggit na generational curse. Curse. Oo, yung ganyan. Kasi nga, nanggaling nga ako sa kung anong klaseng, occultic nga. Tapos, di ba, ang dami mong kailangan ma-deliver Iayos. ka Oo, from those things. I had to go through that. Parang lahat yan, nag-uulit yan sa buhay-buhay eh. Kaya sabi ko, Lord, di ba, I surrendered na to you. Sabi ko, ngayon, ang pinaninindigan ko, and I am believing this really, I believe this, that, Lord, I surrendered everything. Tapos na, naputol na ng inyong banal na dugo ang sumpa sa buhay ko. Kaya ang mga anak ko, hindi na sila dadanas ng kung ano man yung mga dinanas ko. Oo. Yeah. They will, na ngayon, sila na yung nag-reap ng fruit, ng blessing na binuhos ng Panginoon. Hindi unfair ang Lord. It's just that nagkaroon ng covenant with the enemy. Oo. Yun eh. Tapos yung mga anak, yung mga susunod na henerasyon, wala naman silang malay doon. Pero tinapos yung kung ano man yung Yes. curse na yun. Tapos na. Tinulungan ka ba ng mga pastors and Yes. ministers Yes. sa church? Yes, na, ang head pastor namin sa church, so blessed, si Pastor Hiram Pangilinan, sobrang ang support sa amin noon. Mahal na mahal niya mga anak ko, the whole family, si Pastora Lolet, and the church. Alam kong nakabakod sila sa prayer sa akin. And siya yung, ito yung klaseng spiritual leader na alam mong hindi ka dededmahin. Yung talagang gagawa ng paraan na matulungan ka niya, maparamdam nila sa iyo ng pamilya na nandyan sila, nakasupport sila sa inyo. Ramdam na ramdam ko yun sa church namin. That's very good. Yeah. Ang hanging question ko, paano tinanggap ng mga bata at paano mo ginaid ang mga bata para harapin itong dilema na ito. Na ngayon, kung tingnan ko mga bata ngayon, parang walang nangyari, no? Yung parang
naka-move on na sila doon sa pangyayari. But because Dr. Love, ang nangyari actually sila silang nagdesisyon. Okay. Sila yung dumating sa punto na sila na talagang nagdesisyon. Oo. Wala ako. I see. Okay. Balikan Oo. natin Oh, yan. sige, Balikan sige, natin sige. yan. Mga kwento ng buhay. Mga kwento ng... Kala nyo lang kasi yung mga napapanood ninyo mga tao, ng mga celebrities, mga personalities na akala nyo palagi nakatawa, akala nyo hindi kami dumadaan dun sa mga pagsubok na ganyan. Ang katotohanan, maraming mga malalalim at mapapait na mga pagsubok ang dinadaanan namin na hindi ho namin pinaparamdam sa inyo. Ngayon lang namin isi-share sa inyo yung mga bunga ng mga paghihirap at para mabigyan kayo ng lakas na harapin ang mga pagsubok dahil hindi po tayo iwanan ng Panginoon. Amen. Babalik tayo ang ating oras ganap ng alas 10:35 ng gabi. Oras natin alas 10:37 ng gabi sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. It's a special day for us. At tinaon namin ng Lunes dahil alam ko napakarami mga nanonood sa atin ngayon, mga listeners natin na dumadaan din sa mga pagsubok ng buhay. Sa amin ay may mga pagsubok ng buhay na dinadaanan. The only difference is nakatingin ng tao sa amin kung paano namin i-handle. Kaya minsan ang nagpapahirap sa amin ay yung mga komentaryo ng iba na imbis na nakakatulong, lalong nagpapahirap para sa aming side. Di ba? Nabanggit mo kanina, Dulce, na na ang mga bata na nag-decide doon sa direksyon nila. No? Ibig sabihin, doon sa decision ng mga batang yan, talagang makikita mo yung pain na pinagdaanan nila. Yeah. And finally, ito na mismo yung solution for them to decide. Hindi na ikaw, inilayo ka na nila doon sa suffering na yan. Yeah, kasi in fact, dumating sa punto na sila na yung galit sa akin because parang bakit hindi ko kayang umalis. Oo. Siyempre, Was it because you still love him? nandun yun eh. At saka, pamilya parang isa pa, Dr. Love. Katulad din sinabi mo kanina na may mga nasasabi ang tao. Actually, there's a friend na nagsabi sa akin, pag nasira pa yung marriage ko raw, ako na raw talaga may problema. Ako na raw talagang may, diferensya. Oo. Ang Pero bigat hindi nun, niya ha? alam ang story, ha? Sabi ko, ang bigat nun, ha? Kasi, parang, nakatira sa utak mo yung sinasabing yun. So, parang you try so hard to fix everything, but it wasn't your fault. Hindi ikaw may kasalanan eh. ang hirap eh. Tapos nung time na nangyari kasi ito talaga, of course, we know already of the womanizing is forever there, no? But syempre, pinapalampas mo, etc. Kung ano na, dami kong tinago noon na, pero lalo na with the social media kasi, ang dami nakikita. That's already the children who saw it. It was not me because I was in Baguio for the ministry. I was attending the School of Church Builders na conference. 3 days. Ngayon, nagulat na lang ako na on the third day, itong Jemima ko, nagtawagan na ayaw na, ano yun anak, ayaw na ni Abby magstay sa bahay. Kasi nga may na-post nga sa, these things na na-post sa Facebook na magkasama, ganyan. So, in-screenshot, pinadala. So, nagkawindang-windang nagulat ako. Ay, kasi malayo ka. Nasa Baguio ako. So, ang nangyari, they want to leave. So, people help, no? So, kailang umalis, hindi na talaga kayang magstay because they have witnessed so many things already. Saan nagpunta mga bata? Well, may I had this friend before na talagang nagbilin na ako sa kanila kung sino yung tatawagan kapag may nangyaring ganoon. And kinupkup muna sila doon. And then, we stayed there for a while. I stayed there hanggang nailipat ko sila tapos ako stay muna ako doon kasi hindi kami magkasya sa isang lugar. So, para kaming pag ganun-ganun. Para kaming, nagkahiwa-hiwalay alam mo kayo? yung parang perya. Yeah. Nagliligpit-lipat ganun-ganon. So, even up to this day, nakakuha na kami ng sarili namin place na magkasama na kami finally from March. After the concert, noong Music Museum, yung Dulce Solid concert, kinabukasan agad, naghakot kami. And that was the first time nagkasama kami sa isang bahay. From more than a year ago. What was in the mind of Dulce at the end of the day? Paglubog ng araw, bago matulog, what was in your mind? Well, kailangan kong itaguyod ang mga anak ko. I mean, I have to move on, move up para maiayos sila kasi nag-aaral pa tong bunso. Ito isa, graduate na. But
there's a lot more to do. Ang dami ko pang kailangan gawin para isaayos sila bago baka may bumigay ang katawan ko. Sa sarili mo, hindi mo inisip na anong pagkukulang ko? May nagawa ba akong kamalian? Wala na akong iniisip na ganun, Dr. Love, because I know ginawa ko ang lahat. Oo. I mean, unang-una, hindi mo naman sinasabing ginawa ko lahat dahil sa sarili kong sikap. No. We have surrendered everything to the Lord. We're living as servants. I mean, yun yung pinag-usapan, yun yung agreement na wag natin ipahiya ang pangalan ng Diyos bilang tinatawag tayong mga Kristiyano. But yung pag-succumb talaga sa temptation of, na sabi ko, hindi talaga yan ang lifestyle. Hindi yan ang buhay na pwede. Kasi kahit ano pang gawin mo, pagbabayaran mo. Yan kasi may mga anak ka, diba? Tapos, tatraydorin mo bansang Pilipinas, diba? I mean, I'm talking about, if you are serving in the government, tapos magkukorrupt ka, hindi pwede. What for? Yeah, so what happens is that, obviously, nag-succumb to that. Na ang dami nang tinago because hindi ko kaya yung ganon. I mean, I will work. I will eat from my own pinaghirapan. But I cannot live with having millions na kung saan ang galing. Yes. Yeah. Oo. So, and yan ang alam ng mga anak ko. Sabi ko, mabubuhay kayo na sa sariling pagsisikap. Ay, naku mga anak, legacy yan. Iniiwanan namin sa inyo. Ang ipinakain namin sa inyo, pinaghirapan namin yan. Hindi yung kinuha mo sa bayang Pilipinas. Oo, diba? totoo. Yan din ang sinasabi ng mga anak ko. Dad, bakit yung ibang mga kasabay mo sa radyo, may mga resort, may mga, may yaman na sila. Bakit ang buhay natin ganito pa rin? Pero sabi ko, yan lang ang pupwede kong ipamana sa inyo, yung legacy na ang kinain nyo ay malinis at makakatingin kayo sa mga tao. Taas ang nood, sasabihin yung malinis ang pamilya namin. Na hindi ka yuyuko dahil nahihiya ka. No, sabi ko, ang gamit namin, lumang van. I mean, I cannot afford to buy, diba? But still, I'm renting because ang pangako na bibilang kami ng bahay sa ipon ng pera ko, wala din. So, nahakot lahat, diba? So, and found somebody who does the thing that he wants to do. So, doon magkasundo. Sige, babu. But what is important here is naramdaman mo na ang Panginoon ay hindi lumayo sa iyo at tinupad ang mga pangako niya. Yes, because manatili kang tapat sa Panginoon. Ang Diyos tapat sa iyo eh. Oo. Kahit pa anong gawin mo, nagkamali ka ganyan, mahal ka pa rin ng Panginoon. Pero ang Panginoon never siyang nag-iiba. Ngayon, gusto kong doon sumunod para mabuhay tayo na hanggang sa huli, hindi tayo kahiya-hiya sa harapan ng Diyos. Ang hirap kumilos, ang hirap mabuhay na may ginamit meron kang tinatago. Diba? Oo, at nandaya ka ng tao. Iba yung sinasabi mo doon sa ginagawa mo. Di ba? Ang mabuti yung kung sinabi mo, yun talaga yung galing sa puso mo. Yan din ang haharapin mo paglubog ng araw. Before you close your eyes and you talk to God. Yes. You talk to Jesus. Yeah. Itong buhay ko sa maghapon. Itong ginawa ko dahil naniniwala ako sa iyo. Na hindi mo ko iiwanan. Gaano man ang pain, gaano man ang hirap na inabot ko, andito kami. Kasi you begin your day and end your day with Him eh. Yes. Diba? The moment you wake up, you spend your very first hour with Him. Yun yung pinakamahalaga para yung buong maghapon mo, kapag kinamit mo na sa Kanya, lahat yan mag-fall na naman into the right place eh. That's right. Kahit ako ano pa yung pangit na nagdaan, Dr. Love, sabi ko somehow, sometimes, may pangit talagang parang, bakit ito nangyari? Parang isipin, normal yan. Nangyari sa'yo? Normal But yan. sometimes, sabi ko, I really believe that, the Lord allows things to happen, parang meron siyang, parang it's a redirection. Yung, lang mangyari ito, parang yung utak mo, magkaroon ng desisyon. Parang nangyari sa mga anak ko. Ayaw ko magdesisyon dahil gusto ko magtiis, dahil umaasa ka. Hindi pwede sa kanya, hindi pwede sa kanila yun. Ang Lord, napagod ang Lord sa kakatiis. Hintay. Sabi niya, huwag na, tama na. Sabi ng Lord, tama na. Ang bilis. And yet, Dulce, sa mga, parang alam mo yung gumagawa ng yung pottery, yes. Di ba? Hinuhubog ng Panginoon ang putik tayo, no? Hinuhubog niya doon sa korte na gusto niya. At sa paghubog niya, masakit.
Oo. Kasi hindi yun ang korte natin. Ang korte natin, bilog lang tayo gano'n. But He wants it different. Yeah. So, huhubugin niya yan. Yun ang masakit. Pero, if you surrender, mas madaling tanggapin. Yeah, kasi it was in surrender kasi na nung There is kumbaga, trust. Hindi ko Oo. nahawak eh. Parang okay Lord, ikaw yung nakakaalam kung anong mabuti. Kung ano yung dinedesire mong mabuti sa sarili mo, mas maganda yung desire niya for you. Oo. And I have always believed in that. Sabi ko, Lord, kahit naman ako mangarap ng kung anong gusto ko, kung hindi naman ito talaga yung design mo for me, Oo. hindi ko yun nahabulin. I will run after you. I will Oo. run after what you have prepared for Yes, me. yes, yes. It's not about what you can have in this world. Hindi yun. Hindi yun. So, what's in your mind now? My mind now? Yes. I will just continue to sing hanggat nandiyan. Kasi, the Lord restored my voice. Hindi naman nawala ang boses ko. Oo. Tuloy-tuloy pa rin. And sabi ko, now that I have more time, I am redeeming the time to do things more for the ministry, for the missions. Kasi my heart really is for the missions. Oo. So, that's why kung saan ako napunta, kung sumasama ako sa mga groups, yung mga mission teams, ganyan. And it's something na konti lang kasi sa dami na tao ng mundo, hindi naman marami ang gusto mag-serve sa ganun eh. Totoo. Ilan lang naman din, At diba? nakatutuwa din na yung nalalabi mo pang mga lakas sa katawan mo, iniaalay mo sa Panginoon, di ba? Kaya, yun yung hinihingi mo. Sabi ko, Lord, sabi ko, ikaw ang may hawak ng buhay ko, ikaw may hawak ng health ko, but what I am asking is more strength that I can be able to do the things na makapagsilbi pa ako sa iyo. I'd like to hear a few words from Dulce. Para dun sa mga babae, mga nanay, mga asawa, na mga nakikinig ngayon sa atin, na dumadaan sa mga pagsubok sa buhay, paano natin sila mabibigyan ng lakas para mapagtiwalaan talaga ang Panginoon? Wala kasi ako ibang pwedeng ibigay, Dr. Lab, kundi yung makilala mo talaga si Jesus. Kasi it was Jesus who took everything talaga. Alam mo yung the violence of yung death ni Jesus, yung the suffering and the death, Yes. di ba? Na violence like no other, di ba? Siya lang talaga yung nag-suffer ng ganoon. And He took it all, He received it all for us na kahit ano pa yung need natin, lahat yun, kung yung koronang tinik, yung pako, yung latay, lahat yun mayroong purpose yun para sa atin. It's for us to receive na. Kasi Grabe. naka ano na yun eh. Grabe ang pag-ibig niya sa atin. And we ignore Him. No? Actually, every time I remember how the Lord suffered, talagang hindi mo maalis yung umiyak dahil gaano pa talaga kamahal ng Diyos ang tao na. Parang hindi ako karapat dapat dyan sa suffering na binigay mo sa sarili mo. Totoo, but you see, biruin mo, iniwan niya ang trono ng kalangitan, pinili niya ang cross. Kasi, Right. di ba, nung panahon sa the times of the Romans na ang cross naman talaga ang parusa sa mga kriminal. Nakakahiya. Si Jesus hindi kriminal, pero tinanggap niya yung ganong klaseng pasakit, di ba? Because, bakit niya tinanggapin, bakit niya ginawa yun? Because He is looking, ang nakikita niya is for yung joy na, yung parating na joy. Sino yung joy na yon? Ikaw na tao na kinreate niya, na ito yung magiging kalayaan mo. Ikaw ang recipient nitong suffering ko. Kaya pinili niya yung pain na yun, pinili niya yung sakit na yun, pinili niya yung death na yun sa cross. Kasi ito yung tinitignan niya, yung future na yun, na itong taong ito natatanggap sa akin, tatanggapin itong regalong ito, ay lalaya siya, magkakaroon siya maayos na buhay, magkakaroon siya ng blessed life. Amen. Yeah. Dulce, binanggit mo na makilala ng tao si Jesus. And the best way, I think, for us to know Jesus more is to read the Bible. Yes. The Word of God. Yes. Dito lang natin siya makikilala kung gaanong pagmamahal niya sa atin. Yes. At saka kasi Dr. Love, ang nakakalimutan talaga natin, no, is that
when you read the Bible kasi, it is when, kasi gusto parang, paano ko marinig sa Lord? Anong sasabihin niya sa akin? Actually, it is when you read the Word. Kasi doon siya mangungusap sa'yo. At saka kasi, di ba, Bible naman, yun lang din yung paulit-ulit. No, but you know, every word na mababasa mo, each time you read it, it's fresh. There is a fresh new revelation. Kahit nasabi mo, okay, memorize mo na yung part na yan, yung You verse na yan. reflect on it. You don't just read the Bible. You reflect on what you read. Because you can hear. The Lord will really speak to you about it. That's He very will good. really talk to you. Kakainis po dahil pag kami ni Dulce nag-usap talagang babalik at babalik yan sa spirituality. And we know that there are people who are suffering. There are people until now ay nagsasuffer because hindi nila malaman kung paano ang tamang solusyon dahil sinasarili nila ang suffering, you know. Pero may solusyon if we surrender completely to God and we submit ourselves to God. Wala siyang iisiping masama para sa atin kundi yung kalayaan natin. Laya na nadarama ni Dulce ngayon. Yes. Diba? Oo. Na kasi ang sinabi naman talaga sa, 'di ba, Jeremiah 29, tama ba ko 29:11 na for I know the plans I have for you. Alam ko ang mga plano ko para sa iyo. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope in the future. Doon mo lang titignan ang ganda na ng pangako ng Diyos sa iyo. Right. Pero syempre, ang dami nating ang mundo kasi lahat na lang ng ipinapakita, ipinapadama sa atin is kung ano yung pangit, 'di ba? Kasi kahit na nakikita mo, okay, yung kasiyahan dyan, kung ano yan, but worldly things na wala naman talagang bungang maayos. Totoo. Kasi it's just all temptation. But kasi nakasaad naman talaga, John 10:10 sinabi na, the thief, di ba, ang magnanakaw, the thief comes to steal, kill, and destroy. Di ba? Nagnakaw, pumatay, Yes. at mangwasak na lang talaga. But sinabi ni Jesus, but I have come to give you life that you may have it to the full. To the full. Yeah, you may have it abundantly. So, simula nung sinuko ko talaga, Dr. Love, yun, I really have to call on the name of Jesus, Lord. Humingi ako ng tawad kasi lahat tayo makasalanan. Totoo. Wala talagang Totoo. nalibre sa kasalanan. Nagmana tayo niyan. So, I call upon the Lord. Nagsimula doon sa yung, you know, may mga taong nagpipray for you. Hindi mo alam noon paano ka lumapit. Yes, But yes. the Lord is there waiting for you to just say, Lord Jesus, I ask for your forgiveness. Hingi akong tawad sa iyo, Panginoon. Lumalapit ako sa kailangan kita. Sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas, Panginoon at Diyos ng aking buhay. And the Lord is ganun, sasabihin mo, talagang hindi siya, wala siyang tinatanggihan. Lahat tayo Kahit hinihintay. makasalanan ka. Yes. Gaano man Oo. kalalim ang kasalanan Actually, mo. Yun nga ang hinahanap niya, yung pagiging makasalanan mo, pagbalik sa Kanya. Yes, kasi ang di ba nga, kaya nga sabi, ito yung pangkalangan ng doktor, di ba, may sakit. Oo. Tayo may sakit sa espiritu. Oo, totoo. Mabubuhay lang espiritu natin kapag tinanggap natin si Jesus because He is our connection to the Father. Because it is said that I am the way, the only truth, and the way. life. Yes. I am Oo. the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except Right. by me. Oo. So, okay, sabi, ulit-ulit, ganyan lang sinasabi. But I am telling you, it happened to me. May nakita ko yung bunga talaga ng pagsuko. Kahit hindi siya, okay, hindi naman talaga instant lahat yan. Oo. Pero yung hope kasi, once natanim na sa puso mo nandyan na si Jesus, hindi na yan mawawala. Kasi wala yan, bawi-bawi. Pagtiwalaan mo na siya. Yeah, Oo. that's the start of everything, Dr. Love. Yung tinanong mo na, yung mga pinagdadaanan natin, yung everything has to start with receiving Jesus into your heart. Amen. And coming, to really know Him. And na mahal tayo ng Panginoon. No. Kung ano Alam niyo, ibigay niya sa atin. ang paraan lang siguro is to give yourself enough time every day before you go to bed. Maupo ka lang and talk to Jesus. Bigyan mo siya ng panahon para maging malapit kayo sa isa't isa. Yeah. At higit kang mapalapit sa Kanya. And to get to know Him more, open the Bible. Sa ngalan po ng ating buong production staff, sa ngalan ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, si Cherry Baile, ang ating producer, si Jake Bacud, Director Sheikh Mamaril, ang ating Technician Rome Ortigas at ORAD Operator Mike Bulayog. Ito po si Brother June Banaag, OP, pansamantala, magpapaalam hanggang bukas muli. Magandang gabi, maraming salamat. Shalom Alaikum.